Sa bansang China, kung isa kang korap na opisyal, matik death penalty ang bagsak mo. Sa Singapore naman, kahit minister ka pa, kung nagnakaw ka, ikukulong ka hanggang sa pagtanda mo at uubusin ang pera mo sa bangko. Samantalang sa United Kingdom naman, kahit CEO ka pa, yung multa na ipapataw sa'yo, unlimited. Ito ang mga bagay na ginagawa ng ibang bansa sa mga korap. Kaya naman ang tanong, kung kaya nila, bakit parang hindi natin magawa-gawa dito sa Pinas? Ayon sa isang article ng Rappler, ilang bansa ang gumagamit ng death penalty laban sa matinding korupsyon. Ang isang halimbawa ay yung nangyari sa China noon. Si Zhu Maiyong, dating vice mayor ng Hangzhou, at Jiang Renji, dating vice mayor ng Suzhou, ay binitay matapos ma-reject ang kanilang mga apela. Ayon sa mga opisyal, si Zhu at Jiang ay nangulimbat at tumanggap ng suhol na halos 300 million yuan o katumbas ng 2.4 billion pesos. Sa Vietnam at Indonesia naman, may mga kasong death penalty din para sa mga large-scale graft. Ano ang epekto ng ganitong parusa? Malinaw ang mensahe ng gobyerno. Masisira ang buhay mo kung mangungurap ka. Pero may tanong dito, effective ba talaga ang parusang death penalty kung bulok naman ang justice system ng isang bansa? Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung applicable bang death penalty sa Pilipinas. Doon naman sa bansang Singapore, wala silang sinasanto. Kasi kung may perfect example na bansa na zero tolerance, Singapore na yon. May agency pa nga sila na tinawag nilang CPIB o Corrupt Practices Investigation Bureau na pwedeng mag-imbestiga kahit sino. Mapa-opisyal man yan, businessman, minister, nako, walang VIP exemption. Yung mga parusa na nasa Singapore, fine na 100,000 Singaporean dollars or 4.3 million pesos. Then up to 5 years na kulong. Tapos, kung tumakbo ka naman sa ibang bansa, nako, hahabulin ka pa rin nila. Ang naging resulta nito, ang Singapore ang naging least corrupt country sa buong Asia. Sa UK naman, meron silang tinatawag na Bribery Act of 2010. Sobrang higpit nito. Up to 10 years in prison, unlimited fines sa tao at kumpanya. Ang naging resulta ng batas na ito, lahat ng multinational companies na may UK link, kailangan ng anti-bribery systems. Tapos, dapat yung negosyo mo transparent. Okay, gets. Malupit ang mga parusa ng ibang bansa sa mga corrupt officials nila. Eh dito kaya sa atin sa Pinas, anong meron tayo? Well, meron naman tayong anti-graft law, ang RA 3019. Meron din tayong revised penal code bribery laws, tapos nandyan pang Office of the Ombudsman na sinamahan pa ng Sandigan Bayan Court. Pero anong problema? Ayon sa mga analyst, napakabagal ng kaso sa atin. Minsan, umaabot ng 5 to 15 years. Tapos, may mga untouchables pa. Alam mo naman yung hinatulan ng guilty, tapos hindi makulong-kulong. Maliban dyan, yung sinasagawang public bidding at procurement sa ating gobyerno, madalas may anomalya. And then, yung trust level ng tao dito, sobrang baba. Kaya naman marami ang nagsasabi na dapat may death penalty na sa mga korap sa Pilipinas. Kung iisipin mo, parang fair nga. Pera yan ng tao. Pera yan ng bayan. Bakit hindi bigyan ng mabigat na parusa? Pero ito ang real talk. Kung bulok ang justice system natin, delikado ang death penalty. Kasi isipin mo, kung mahirap ka, mabilis kang kasuhan. Kung mayaman ka, may abogado, may koneksyon, nako, pwede mong i-delay ng i-delay yung kaso mo. At kung hindi pantay ang hustisya, sino ang unang tatamaan nito? Hindi ang mga pinakakurap, kundi ang mga pinakamahirap at pinakamahihina. At dahil nga bulok ang justice system natin dito sa Pilipinas, baka yung mapatawan pa ng death penalty ay yung mga inosenteng tao pa. Kaya naman kung ako ang tatanungin, bago ipasa ang death penalty, ayusin muna ang justice system natin dito. So yun na nga mga kamagkano, ang korupsyon ay hindi lang kuwento ng politika. Kuwento ito ng bawat Pilipino na nawala ng ospital, classroom, gamot at kalsada. Kung gusto mo pa na